Mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa ikalawang taong anibersaryo ng rescue, ang maksyong pagresponde ng Davao Central 911. Kita namin yung pasyente nakahiga sa gitna ng daan, duguan, tapos yung helmet niya tumilapon. So malakas talaga yung pagkapalo ng ulo sa simento. Buhay lang. Then pinakagrabe doon, merong dugo na dumadaloy sa kanyang kaliwang tainga. Possible na head injury. May kasama ba siya? Nakaangkas. Itong nagmamaneho. Yan ang nagmamaneho. Driver. Flash flood na sumira sa tahanan ng may 12,000 pamilya. Gugunitain. Napakalaking tubig na halos lagpas tao, lagpas ng bahay. So, hindi na kami nakapasok talaga dun sa pinaka-main na mga barangays. Tinangay na kami ng alon. Ang lakas talaga ng tubig yun. Si Rowena, sabi nila patering. Hindi ko talaga alam ang sarili ko kung anong gagawin ko doon sa nangyari. Magandang gabi. Ako naman Arnold Glavio at ito ang Misyon sa Davao. Setyembre ng taong 2002, formal pong binuo dito sa Davao ang Central Communication and Emergency Response Center. Nagsanib puwersa ang mga pulis, bumbero, medical workers at rescuers para rumesponde sa iba't ibang kaso. Handa sila sumaklolo sa mga naiipit sa peligro. Merong tawag sa amin na meron daw vehicular accident sa may bandang Makada. So, it took us around 2 minutes to 3 minutes before dumating din sa target area. Then yun, nakita namin yung pasyente nakahiga sa gitna ng daan, duguan, tapos yung helmet niya tumilapon. So, yun, as I can see, medyo malakas talaga yung pagkapalo ng ulo sa simento. Buhay lang. Then pinakagrabe doon, merong dugo na dumadaloy sa kanyang kaliwang tainga. Na ibig sabihin nun, meron possible na head injury. Kasi yung dito naman natin na bone, this area, sa temporal area, ito yung pinaka-fragile part of our cranium. Kasi anatomically, itong temporal bone natin, ito yung pinakamanipis na bone consisting in our cranium. So ito usually yung palaging na prone for injury. May kasama ba siya? Nakaangkas. Itong nagmamaneho. Yan ang nagmamaneho. Driver. Ayun, nabangga nila ang yung barricade. Tinanong ko sir kung anong nangyari. Sabi niya nakainom silang dalawa. Bali magkasama lang po sila sa trabaho. Tapos, bigla lang daw lumis yung pag-drive ng kanyang driver. Tapos doon hindi na niya namalayan na nabangga na pala sila, sir. Yung quoted, sir, yun siya ang mga cases ng mga patient na maraming sugat. Katulad ng patient natin na nakahandusay, ano po siya, responsive to pain siya. Conscious naman siya, sir, pero combative siya. Nakita naman din yun kanina na parang hindi niya alam kung anong nangyari. So, ginamitan siya namin ng spider strap para at least ma-stabilize namin yung nakalagay ng cervix. Kasi tinatanggal niya po kanina eh. Ilatabang ka na mo, sir. Sir, ayun, sir. Ilatabang ka na mo, ha? Ilatabang ka na mo, sakay na ka na mo sa ambulansya. Nakaangkas po sa kanya is meron lang siyang laceration po sa may left knee niya. Tapos mga abrasion lang po sa kamay niya. Pero as per pag-interview po namin sa pasyente, sinabi po niya na nakainom din po silang dalawa. Pagpasok namin sa ambulance sa kanya, sinek namin. During the assessment, may nakapa kaming
yung parang bali sa dibdib niya. Nag-start na kami ng oxygen therapy and then naglagay kami ng C-collar para ma-immobilize lang yung, yung neck niya. And then sinecure namin yung pasyente kasi medyo restless. Delikado kasi pag di namin na-secure yung pasyente tapos habang tumatakbo yung ambulance, baka mahulog sa stretcher, baka madagdagan lalo yung injury niya. Madala daw sila. Relax lang, relax lang. Relax lang, relax. Sir, istorya sir. Relax lang, sir. Sir, relax. Relax lang, relax lang. And then, pag alis namin doon, medyo unstable pa rin kasi ang pasyente. Pero yung VS niya, medyo medyo unstable rin kasi yung BP niya mababa. Pag alis namin, na-endorse namin sa doktor. Yung pasyente natin, hindi naman siya talaga yung totally conscious kasi restless siya and then medyo confused eh. Hindi natin alam kung dahil lang sa kalasingan niya or dahil sa head trauma niya. Paalala lang po sa mga motorista natin. Unang-una sa lahat, bago po tayo sumakay at saka magmaneho ng ating motorsiklo, unahin po natin na meron tayong helmet and isipin po natin na hindi po tayo pwedeng magmaneho na nakainom kasi dyan po talaga nagsisimula ang aksidente. Sa mga nakaangkas naman, pagka meron yung nakaangkas, siguraduhin nyo din na meron silang sariling helmet na sa kanila. Dapat nakahawak sila sa nagmamaneho ng motorsiklo para hindi ito maging dahilan na kayo ay maaksidente. As much as possible, 2 tao lang nakasakay sa motorsiklo para hindi po masyadong mabigat at saka kung matulin man yung takbo ng inyong motor, hindi po mahirap i-handle po. Tinangay na kami ng alon. Ang lakas talaga ng tubig yun. Si Rowena, sabi nila patay rin. Sabi ko, hindi ko talaga alam ang sarili ko kung anong gagawin ko doon sa nangyari.